Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Kamusta ang inyong pagdiriwang ng Kapaskuhan? Umuwi ba kayo? Nagkita-kita ba kayo? Yung iba po kasi ay nagre-reunion, yung iba naman ay kaya na nila na sila lang mismong pamilya ang magkikita-kita. Pero magandang pagkakataon din ito, kunin natin at mapagnilayan natin ano po ba ang nangyayari sa ating mga pamilya. Nino-normalize ba natin na ang pamilya ay watak-watak, kanya-kanya, wala nang pakialamanan, kasi mas tahimik ang buhay kapag wala na tayong pakialamanan, kaysa doon sa nangingialam tayo sa buhay ng may buhay kahit na ito ay ating pamilya, kaya tayo nagkakagulo kahit mismong sa araw ng Kapaskuhan. So ngayon, kamusta po ang inyong pagkikita-kita? Mas ginusto nyo ba na wag na lang sanang nagkita? O mas pinipili nyo taon-taon, wag na lang talagang magkita? Dahil hanggang ngayon, sugatan pa rin. Hanggang ngayon ay meron pa rin tayong mga iniindang mga samaan ng loob. Pero matatanda na tayo. Tumanda na tayo na ganun na yung ating nakakasanayan na hindi rin naman kaaya-aya. Kaya nga ngayon, kapistahan ng banal na mag-anak. Sa kwento natin na natunghayan, bago tayo umabot sa Belen, halos si Maria at Jose, muntikan na rin maghiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan o miscommunication. Pero dahil nga sa tulong din ng Espiritu Santo, napag-ayos ang dalawa. Kinailangan ng mag-anak,
kinailangan ni Jose na lumipat ng ibang lugar, mag-migrate kasama ang kanyang mag-ina. At doon magsisimula ulit sila sa ibang lugar. Kaya ano man ang naranasan natin, nararanasan mo ngayon, naranasan yan ng banal na mag-anak. Hindi porket si Jesus ang kanilang anak, hindi porket sila ang pinili ng Diyos, wala na silang naging problema. May problema pa rin sila. Pero nalampasan yun. Nakaya nila yun. At yun yung dapat nating matutunan kung gusto natin na maibalik muli yung tibay ng pagsasamahan ng ating mga pamilya. Maganda po, no, na sana huwag ninyong kalimutan. Kasi itong mga pagbasa natin ngayon, ito yung gabay ng mga mag-anak na hindi dapat kalimutan. Marami tayo mga naririnig ngayon, no? May mga trip-trip tayo ng mga gender reveal, no? Pinapa-ingrande natin, pinapagarbo natin, yung revelation ng sexual identity o kung ano man, no? Talagang lahat yan. At pag lumabas yung bata, lalagyan pa natin ng gender, kung anong gender. O anumang letra ang gusto mong ilagay dyan. Talagang ginagawa natin na big deal, big issue, itong mga ganito. Pero yun ba talaga yung kailangan? Kasi ang nakakalimutan natin ay yung ipaunawa sa bawat isa kung ano ang kanyang role ayon din sa kanyang gender. Naintindihan po ba? Yung role. Hindi lang basta lalaki, babae. May role na itinalaga ang Diyos na dapat nating sinisikap na isabuhay. Sinisikap din dapat natin na ipaunawa sa isang bata habang siya ay lumalaki na ito ang kanyang role. At nagle-level up yan. Nagbabago yung role na yan. Depende sa ating edad, depende sa ating katayuan. Tingnan natin, no? Sa mga pagbasa, matingkad dito na sinasabi, kung ikaw ay tatay, magpakatatay ka. At ano ang ibinigay ng Diyos sa mga tatay? Kapangyarihan. Di ba sabi sa unang pagbasa, binigay sa iyo ang kapangyarihan para pamahalaan ang iyong pamilya. Kaya nga may kapangyarihan ka na sabihan ng iyong mga anak na igalang ninyo, mahalin ninyo, paglingkuran ninyo ang inyong ina. Protektahan ninyo ang inyong ina. Pero hindi lang basta yung mag-uutos ang tatay at sasabihin, igalang mo ang iyong ina, ha? Pero kung ikaw mismo hindi nagpapakita, paano po ba ang paggalang sa kanila? Kung di mo ipapakita, ipaparanas yung pagmamahal, yung pagrespeto, hindi nila ito magagawa. Kasi hindi pwedeng definition lang, hindi pwedeng salita lang. Mga tatay, sa ikalawang pagbasa, anong sabi din? Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Pasakop. Hindi mang-under. Pasakop. Alam ba natin, naiintindihan ba ito? O gusto nating ipaglaban, gender equality po tayo ngayon, Father, hindi naman inaalis ang pagkababae mo, hindi inaalis ang pagkalalaki mo, pero alam mo ba yung role na dapat mong isabuhay? Kaya hindi nagkakasundo. Kaya lagi nagbabangayan kasi ayaw nating kumilos ayon sa role na ibinigay sa atin ng Diyos. Anong gagawin natin? Tapos, sinong maguguluhan? Mga anak. Ngayon, ano ang nangyayari sa mga anak?
nagpapalit tayo ng role, di ba? Ngayon, halimbawa po, dati ikaw ang nagpapaligo sa iyong anak. Ngayon, sino na ang nagpapaligo sa mga magulang? Anak na. Bakit nila nagagawa yon? Kasi naituro sa kanila noon. Kaya tandaan nyo, kapag hindi niyo tinuruan ang inyong mga anak ng ganitong mga gawain, ng ganitong mga kagandahang asal, mag-hire yan, hahanap yan ng mauupahan at sila ang mag-aalaga sa iyo. Huwag kang magdadamdam, huwag kang magtatampo kung hindi ka alagaan ng iyong anak, kasi ang tanong din, inalagaan mo ba sila? Kasi nung panahon na ang role mo, magpalaki ng anak, magturo ng anak, ginawa mo ba yon? Isip mabuti. Mahirap yung magdadamdam lang tayo ng magdadamdam nang hindi natin titingnan saan din ba tayo nagkulang. Kaya nagkakanya-kanya tayo. Sabihin natin busy. Di ba? Totoo naman, di ba? Mga magulang. Kapag naturuan ninyo na makagandahang asal ang inyong mga anak, pagdating ng araw, sila naman ang magpapayo sa iyo. Di ba? Ito na yung role eh. Kung dati ang mga magulang ang nagproprotekta sa mga anak, huwag niyong gawin to ha, delikado ito. Di ba ngayon, nay, huwag niyong kakainin ito, masama ito. Di ba? Kasi naituro yung tama. At dapat kang maging proud doon. Hindi sa kung ano man na sinasaklawan ka na, kundi dahil may naituro kang maganda. Marami, magandang mga paalala ito sa atin. Sabi nga din dito, no? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang kung gusto ninyong kayo ay pagpalain. Kasi yan ang kalugod-lugod sa Diyos. At ang sabi din, mga magulang, huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak. Yung disiplina, hindi inaalis. Pero dapat alam natin yung kalabisan o pang-aabuso. Yung hindi mo nga asikasuhin ng iyong anak, pang-aabuso yan sa kanila. Pinababayaan mo sila. Di ba? Ang dami na pong nagbabalak na sumira sa pamilya natin. Bakit nasisira? Mismong mga pundasyon ay mahina. Mahina ang tatay, mahina ang nanay. At ang napapahina, yung kanya-kanya sila. Kaya sa halimbawa din ni Maria at Jose, nang maranasan nilang mawala si Jesus sa kanila, nagsama lalo sila at nagtulong para makita si Jesus. Hindi man nila lubusang naunawaan, pero sila po ay patuloy na nagsama, patuloy na naglingkod, patuloy na gumanap ng kanilang role bilang ina, bilang ama, at bilang mag-asawa sa isa't isa. Amen?